Good evening everyone. Ngayon po ang topic natin ay preventive suspension under labor law. Ang basehan sa pagpataw ng preventive suspension sa isang empleyado ay Section 8 of Rule 23, Book 5 of the Omnibus Rules Implementing the Labor Code as amended by Department Order No. 9, Series of 1997. Sabi po sa Section 8, the employer may place the worker concerned under preventive suspension only if his continued employment poses a serious and imminent threat to the life or property of the employer or of his co-workers. So malinaw po sa provision na ito na maaring patawan ng preventive suspension ng isang empleyado kung ang patuloy na pagpasok po niya sa trabaho ay magdudulot ng seryoso at napipintong panganib sa buhay o ari-arian ng kanyang employer o mga kasamahan sa trabaho. Sabi po ng Korte Suprema sa kasong Soriano versus NLRC, hindi parusa o penalty ang pagpataw ng preventive suspension sa isang empleyado. Ito ay paraan ng employer para malaya nilang maimbestigahan ang empleyado sa mga sinasabing kamalian niya. At para masigurong ligtas ang buhay o ari-arian ng kumpanya o katrabaho ng isinuspinding empleyado habang siya ay iniimbestigahan. Ito naman po yung sinasabi ng ating batas tungkol sa period of preventive suspension, Section 9. No preventive suspension shall last longer than 30 days. The employer shall thereafter reinstate the worker in his former or in a substantially equivalent position, or the employer may extend the period of suspension provided that during the period of extension, he pays the wages and other benefits due to the worker. In such case, the worker shall not be bound to reimburse the amount paid to him during the extension if the employer decides, after completion of the hearing, to dismiss the worker. So, alinsunod sa Section 9, Rule 23, Book 5 of Omnibus Rules Implementing Labor Code, walang preventive suspension na tatagal lang mas mahaba pa po sa 30 araw. Pagkatapos ng 30-day period, dapat i-reinstate or ibalik si employee sa dating niyang position or in a substantially equivalent position. Gayunman, maaring pahabain ng employer ang tagal ng nasabing suspension sa kondisyon na babayaran niyang sahod at iba pang mga benepisyong nararapat sa empleyado para sa mga karagdagang araw ng kanyang suspension. Ang dating para siyang forced leave with pay. Kapag nag-decide sa employer ni dismiss employee pagkatapos ng hearing, hindi obligado si employee na ibalik ang natanggap na sahod during the period of extension ng kanyang preventive suspension. Applying po yung no work, no pay principle, walang matatanggap na sahod ang sinumang empleyadong under preventive suspension. Kapag napatunayan na invalid o walang basehan ng pagpataw ng preventive suspension sa empleyado, kailangang bayaran ni employer ang sahod ni employee during the period of preventive suspension. Kailan naman nagiging constructive dismissal ng isang preventive suspension? Una, kapag nag-exceed ito sa 30 days. At hindi pa rin na ibabalik o hindi na reinstate sa employee either by actual or payroll reinstatement. Second, kapag ang preventive suspension ay for indefinite period kasi nade-deprive ang empleyado sa kanyang right to security in employment, which is his only means of livelihood. I-check niyo po yung PIDO versus NLRC at Premier Development Bank versus NLRC. Kapag in-extend ni employer yung preventive suspension without informing the employee or hindi binayaran yung sahod during the period of extension, pwede po rin po siyang maging basehan for constructive dismissal. Sabi po ng Korte Suprema sa kasong Baliao versus Court of Appeals, hindi justified ang pagpataw ng preventive suspension sa isang empleyado dahil lamang sa kanyang paulit-ulit na absences and tardiness. Kasi po yung presence po niya sa company premises ay hindi magdudulot ng anumang threat, serious or immense sa buhay na o ari-arian ng employer at ng kanyang mga katrabaho. Ganon din po yung nangyari sa kasong Global versus Atienza. Sabi ng Korte Suprema, kahit pa violation ito ng company rules and regulation, yung repeated absences and tardiness ng isang empleyado, illegal pa rin yung pagpataw ng preventive suspension sa nasabing empleyado. Ang preventive suspension ba ay prejudgment dun sa guilt ng empleyado na suspinde? Sa napakaraming kaso, sabi ng Korte, hindi. Preventive suspension does not in itself prove that the employer has prejudged the employee was guilty of the charges he was asked to answer and explain. Kailangan po yung preventive suspension para protektahan ng kumpanya, ang kanyang assets, at operasyon pending investigation. Yun po yung sabi sa Soriano versus NLRC. Ang pagpataw ng preventive suspension ay hindi rin po violation ng due process. Sabi sa Globe Mackay Cable and Radio Corporation versus NLRC. Pwede bang mag-impose ng subsequent preventive suspension for a separate offense dun sa empleyado who was placed under preventive suspension kung matuklasang may iba pa siyang offense na nagawa?
while ongoing investigation. Sabi ng Korte sa Smart Communication Inc. Incorporated versus Solidum, 2015 case to. Pwede. Doon nililimit ng omnibus rules ang preventive suspension sa 30 days lamang. Itong 30-day period na ito ay para lamang sa isang offense. Kapag yung empleyado ay na-charge ng isa pang offense, pag na-chargean pa siya ng isa pang offense, may karapatan po yung employer na mag-impose ng another preventive suspension not exceeding 30 days for that second offense. Yung second offense pwedeng na-discover ng employer while the investigation for the first offense is ongoing. Kasama rin po sa computation ng back wages yung period ng preventive suspension as ruled in the case of Buhain versus Court of Appeals. Kapag nag-decide si employer na i-terminate sa employee, dapat pa rin mag-comply sa twin notice requirement. Yung unang notice nakalagay doon yung particular acts or omissions kaya siya i-dismiss, at yung second notice nakalagay yung decision ng company na i-terminate siya dahil sa acts or omissions na nakalagay sa first notice. Kapag nabigyan siya ng notice of suspension or notice of preventive suspension, required pa rin yung company mag-comply dun sa twin notice requirement. Kasi po magkaiba yung notice of preventive suspension at yung dalawang notices prior to termination. Dito na po nagtatapos yung video natin for tonight. Thanks for watching.